Kasi kanina may sumayaw na bata. Parehong kaliwa yung pa ako. Kumanta si Alessa. Gusto pa naman kumanta. Kaya lang di rin pwede. Ay, lahat ng pangarap ko, hindi ko na matutupad. Ha? But anyway, kung ano lang yung kalooban ng Diyos, tanggapin na lang natin. Sakit, no? Hindi ka makakanta, hindi ka makasayaw. Kaya ang baksak, mag-sermon ka na lang. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning. Handa na po ba yung plano nyo para po sa Pasko? Ha? Kasi January na di ba? Dapat nakaprepare na. Di ba? Saan kayo pupunta? Anong kakainin? Ganyan yung Pilipino. January pa lang ay napapagod na mag-isip kung ano mangyayari sa Pasko at Bagong Taon. Well, Happy New Year po pala. Di talaga ako kanina pa talaga, sabi ko, talagang naiinggit ako sa mga bata ngayon, di ba? Yung talento nila, ginagamit nila sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit ba hindi mo ako binigyan ng talentong ganon? Nang ako'y may magamit din. Kaya lang talagang wala. Nag-aral naman akong sumayaw. Walang kinalabasan. Sabi ko nga po sa inyo, ako po ay nag-aral ng choir, ng voice lesson, di ba? Nagano pa ako, talagang nakapiano pa yon. Di ba? Naikwento ko na dati yon. Ang taas ng grade mo sa Churi. Churi, ang ganda. 94. Pagdating po ng actual, yung papakantahin ka na, 73. Kapag nakikita ko yung transcript ko hanggang ngayon sa Manila Bible Seminary, talagang ako yung bakit ko ba pinasok pa yun? Ang pangit tuloy ng grade ko. May 73. Diba? So, wala. Ganun talaga. So, inaanyahan ko po kayong tumayo. Tayo po ay magsimula na dahil baka maiyak lang ako dahil talagang hindi ako marunong sumayaw at hindi ako marunong kumanta. Sabi nga, mag-message na lang. In Proverbs chapter 2, verse 6 to 8, for the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk blamelessly, guarding the paths of justice and preserving the way of His faithful one. Let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, sa mga kaunawaan na ibabahagi niyo po sa amin. Lord, enlighten niyo po sa amin ang mga talatang aming pag-uusapan ngayon, ang aming maririnig. So that, Lord, we can walk sapat na gusto niyo po naming lakaran. Lord, mangusap ka po sa puso at isip namin. At hayaan niyo po, yung mga salitang ito ay tunay na maging buhay sa aming mga buhay upang magawa namin, Panginoon, ang inyong kalooban. Salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. So for this January, sa theme po ng January, it's all about wisdom. The limitless wisdom of God. Question is, what is wisdom? Where does it came from? What does it do? How can one obtain it? This is a question na, ano nga ba yung wisdom? Ano nga ba yung wisdom? Ito ba yung karunungan? Ito ba yung kaalaman? Ito ba yung bold? Di ba? Ano nga ba yung wisdom? According kay hindi kay Maring Weng, kay Maring Webster. Sabi niya, wisdom is the quality of being wise, a good judgment, and learning, also knowledge. Ito yung kay Maring Wisdom, kay Maring Webster. According naman po sa Holman Bible Dictionary,
Wisdom is the simple art of learning how to succeed in life. So according sa Holman Bible Dictionary, wisdom daw ay kailangan mo para mag-succeed sa buhay na meron ka. Another thing, it is the philosophical study of the essence of life. To understand life, to understand everything na nangyayari sa buhay mo, you need wisdom. According niyan kay Holman Bible Dictionary. Merong isang pasikat na pastor, si Charles Swindoll, sabi niya, wisdom is the God-given ability to see life from God's perspective. Ito daw yung ability na makikita mo yung life, hindi dun sa view ng tao, kundi sa view ng God. Diba? Kasi remember, everything that we do right now, hindi lang ito more on physical aspect. Lahat ng ginagawa ng mga anak ng Diyos, dapat nabibigyo ang lahat in spiritual aspect. At makikita mo lamang yung buhay na meron ka through God's wisdom. And sabi po ni Jamie Draper, wisdom is far more than the mere gathering of information. The person may have a great deal of information and yet not have wisdom. Ibig sabihin, matalino ka, marunong ka, maalam ka, marami kang alam, and yet, you don't have wisdom. So ito po yung sinasabing, ano ba yung wisdom? In the book of Proverbs, ito pong ating pag-uusapan ngayon, ito po ay sinulat ni Solomon, right? Ang pinakang matalinong tao na nabuhay sa kasaysayan. Meron pong encounter sila ni God. Sabi ni God kay Solomon, o ikaw na yung hari. Anong gusto mo ngayon? Gusto mo ng kapangyarihan? Gusto mo ba ng mahabang buhay? Gusto mo ba ng kayamanan? In-offer ni God yung lahat ng mabubuti kay Solomon. And yet, alam niyo po ang ginawa niya? And yet, sabi niya, Panginoon, Lord, God, I want wisdom. Imagine niyo, siguro kung kayo nandun, Lord, ano ang gusto mo? Sabi ni Lord, anong gusto mo? Sabi ni Lord, gusto ko ng kotse. Gusto ko ng madaming lupain. Madaming ganito. Pero Solomon, hindi niya inisip yon. Anong inisip niya? Anong hinigad niya? Sabi niya, gusto ko, Lord, ng wisdom. And through that, hindi lamang siya ang pinakamatalinong taong nabuhay noon. And according sa history, siya din ang pinakang mayamang tao na nabuhay sa kasaysayan. So imagine niyo yun. Binigyan siya ng wisdom, pero everything follows. Lahat nakuha niya because of his right decision, and that is wisdom. And according kay Solomon, he declared 5 things to have wisdom. Sabi niya doon, you need to know God. If you want wisdom, you need to know God. Number 2, fearing God. Matakot ka sa Diyos. Number 3, you need to serve God. Number 4, walking with the Lord. And number 5, trusting in the Lord. Ito yung sabi ni Solomon. Para magkaroon ka ng wisdom, para magkaroon ka ng karunungan katulad ng kay Solomon, you need to know God, matakot ka sa Diyos, maglingkod ka, walk with the Lord, and trusting in the Lord. Now, let's talk about the limitless wisdom from God. Wisdom is a gift to us. Sabi niya dito, wisdom doesn't come from reading books. Hindi daw ito yung wisdom na kapag nagbasa ka ng mga books. O kaya, nag-search ka kay Maring Google na naman. O kaya,
nag-aaral ka sa college, o kaya nag-learn ka from your mistakes, or nakikinig ka doon sa mga matatanda, di ba? Sabi nga doon, kung gusto mo daw matuto, marunong kang makinig doon sa mga nakakatanda. Because marami na silang pinagdaanan sa buhay. Pero sabi niya, hindi daw doon ang gagaling yung wisdom na to. Sabi niya, yung reading the instruction, or madodouble mo yung effort mo, or makikita mo sa university, sa word philosophies, or word religion. Hindi ito yung wisdom na nakikita doon. Because always remember that wisdom come from the Lord. So ito yung limitless wisdom na gusto niyang ipaunawa sa atin, sa bawat isa po sa atin. Remember, bakit ko sinabi itong mga ganitong bagay? Meron kasing sinabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 21, sabi niya, ang karunungan ng mundong ito ay kahangalan sa Diyos. So sinasabi niya doon, bakit hindi doon ang gagaling yung tinatawag nating knowledge, because everything o yung knowledge na meron ng mundo is kahangalan sa Diyos. At sabi niya nga, sisirain niya ang mga bagay na yun. For it is written, according to sa 1 Corinthians, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. So makikita po natin, bakit ko sinasabi na ang wisdom daw ay hindi nanggagaling doon sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Kasi sabi nyo ng wisdom na ito is kahangalan sa harapan ng Diyos. Ang sinasabi mo, Pastor, wag na kaming mag-aral? No. Ang sinasabi mo na ba ay hindi na kami makikinig sa matatanda? No. Ang sinasabi ko sa inyo, yung limitless wisdom na pinag-uusapan natin ngayon ay hindi makikita sa ganung bagay. Makikita natin sa ating Panginoon. Gift ito sa atin. Ang sabi sa Bible, kung ang isa sa inyo ay nagkukulang saan? Sa kaalaman. Sabi ng Bible, humingi ka at ikaw ay kanyang bibigyan. So pinapasin po natin na itong wisdom na ito na pinag-uusapan natin, hindi ito yung karunungan na binibigay ng mundo. Ito yung wisdom na magbibigay sa atin na tunay na pagtingin, tunay na relasyon, at pangunawa sa buhay ng mga anak ng Diyos. Number 2, why we need wisdom? Bakit nga ba kailangan mo ng wisdom? To raise your children, you need wisdom. Diba? Para palakihin yung mga anak natin, kailangan natin ng wisdom. To handle our finances, you need wisdom. Aminin po natin, ako po personally, dito po ako medyo mahina. Yung pag-handle ng mga finances. Diba? Parang ang dami nang binigay ni Lord, ang dami nang ginawa sa iyo ni Lord, and still, hindi ka pa rin natuto. Diba? So, everyone, maaaring sa atin, bakit pansinin natin, bakit ganun yung finances natin, ang daling ang bilis dumating, ang bilis din nawala. Diba? O kaya naman is, ang daming pangangailangan, pero konti lamang ang darating. Alam niyo po, handling finances, you need wisdom. Kailangan mo ng wisdom. To have a godly wife or to be a godly wife or husband, you need wisdom. Di ba? Meron kami dito, hindi ko alam, yung mga kabataan ng church, yung mga nag-asawa, may pinapasa kanilang book. Sabi yan, about sa pag-aasawa. Mac, gusto mo na ba yun? Diba? Hindi ko alam kung sino, para ang huli pa pong nakatanggap ay si Sandra at si Errol. Wala pa pong napapasahan. Di ba? Yung kasi tinuturo how to be a godly wife and husband. Kasi you need wisdom para ikaw ay maging mabuting asawa. Para ikaw ay mabuting asawang lalaki at asawang babae. You need wisdom to serve the Lord with your business. Di ba?
Hindi pwedeng business lang. Kasi sabi nga natin, kapag ang business ay malayo ang Diyos, yan ay babaksak, di ba? Everything applies. Sabi doon sa 127 verse 1, kapag daw ang Diyos ang hindi nagtayo, ito ay babaksak at mabubuwal. So everything, it applies. So ibig sabihin, ano man yung mga nangyayari natin, even in your business, you need wisdom. So makikita nyo, in every aspect ng life natin, pupunta ba ako doon, ito ba gagawin ko, ano yung gagawin ko, kailangan mo ng wisdom. The limitless wisdom na galing sa ating Panginoon. And last, sabi niya dito, number 3, wisdom is a guard for us. Doon po sa verse 7, noong ating binasa, sabi niya doon, ang sabi niya dito ay, He stores up of some wisdom for the upright. He is a shield to those who walk blamelessly. Sabi diyan, ang wisdom daw, ito daw yung tinatawag nating nag-guard sa bawat isa po sa atin. Alam niyo, there's a lot of biblical promise sa Bible about God. Pansinin niyo po, sabi dito, Psalms 46 verse 1, sabi niya, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Psalms 127 verse 7, the Lord shall preserve you from all evil, He shall preserve your soul. Psalm 34 verse 18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. In Proverbs 18 verse 10, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and are safe. And Psalm 27 verse 1, the Lord is my light and salvation, whom shall I fear? So pansinin niyo po yung mga talatang yan. No? Pinapakita niya na talagang ginagard niya ang bawat anak ng Diyos. So kung ikaw ay may wisdom, kung meron kang wisdom na ganung bagay, na anuman yung pinagdadaanan mo sa buhay mo, naiisip mo, yes, I have God. At yun yung God na yon, yung nagtuturo sa akin na ang lahat ng bagay ay okay na. Di ba? Minsan yung sitwasyon, sinishake ka eh. Isishake ka niyo ng mga sitwasyon sa buhay. Yung walang pera, problema sa pamilya, problema sa health, minsan isishake ka niyan. And then magka-question ka, love ba ako ni God? Ba't nangyayari ito? Love ba ako ni God? Bakit ko pinagdadaanan ang mga bagay na ito? Di ba? Isishake ka. Isishake ka ng mga sitwasyon sa buhay mo. Na ngayon magka-question ka, mahal ba ako ng God? Pero, kung naiintindihan mo that the limitless wisdom of God ay nandyan na. Yung bang may pinagdadaanan ka, panatag ka, kasi you have God na nagko-control ng lahat ng bagay na pinagdadaanan. Yung bang kahit nasabihin mong wala ka masyadong isasaing, at peace ka, kasi alam mo, God will provide. Ba, alam mo yung may sakit ka, pero alam mo, God is still in control. Why? Kasi meron kang wisdom. Kaya wag mong iaalis yung wisdom na yun sa buhay mo. Kasi kapag inalis mo yon, doon ka titirahin ng dyablo. Ano sasabihin sa'yo ng dyablo? Tingnan mo, hindi ka mahal ng Diyos. Tingnan mo, pinabayaan ka na. Di ba? Nasaan yung God mo? And then magkakaroon ka ng pangamba. Magkakaroon ka ng pag-iisip. Meron ba talagang God? Totoo bang may God? Pero from the beginning, kung alam mo meron ka ng wisdom, sasabihin mo sa sarili mo, lahat ng bagay na pinagdadaanan ko, kontrolado ng Diyos. Sakit to, maaring mahirapan ako, pero God is in control. Finances, alam kong nahihirapan ako sa finances, but still, God is in control. Because you have wisdom.
At yung wisdom na yon, gagamitin mo sa lahat ng bagay because that wisdom guards you from every situation na mahihirap sa buhay po ng mga anak ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Say amen. Kasi doon lang tayo aasa. Sino nga aasahan natin sa mundong ito? Kapitbahay mo? Na may mas mabigat pa pinagdadaanan kaysa sa'yo? Di ba? Anak mo? Na nagbibuild ng sarili niyang buhay? Di ba? Our trust, our hope, dapat nasa Panginoon lamang. Another thing, He preserved His saint. The limitless wisdom preserve His people. Ikaw yon, ako yon. May mga kanta po sa mga kinakanta. Kapag kasama natin ang Diyos, di ba? Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Kapag kasama natin ang Diyos, sabi niyan, dumating man ang baha, hindi ako malulunod. Pag kasama natin ang Diyos, dumaan ka man sa dagat na pula, hindi ka mababasa. Kapag kasama natin ang Diyos, lulukin ka man ng malaking isda, hindi ka daw masasaktan. Kapag kasama natin ang Diyos, dumaan ang malakas na alon at bagyo, hindi ako matatakot. Kapag kasama natin ang Diyos, hindi ka dapat nangangamba, hindi ka dapat nababalisa. Kapag kasama natin ang Diyos, masasaktan ka, masusugatan ka, magkakasakit ka, mawawalan ka, iyak. At kahit mabatayan o kamatayan, hindi iyan katapusan ng lahat. Sapagkat sa mga anak ng Diyos ay naghahanda ang Diyos ng higit na mabuti para sa lahat ang buhay na hahantong sa langit na bayan. Imagine niyo yun. Di ba? Minsan, kailangan meron kang spirit of discernment. Yung spirit na yun, yung magsasabi sa iyo, na kapag kasama mo ang Diyos, di ba? Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Kapag kasama ako ang Diyos, nasa baha ako, hindi ako malulunod. Pagkasama ko ang Diyos, ano man yung mangyari sa akin, hindi ako mangangamba. Kasi meron tayong buhay na Diyos. Amen? Naniniwala ka bang buhay ang ating Diyos? So kailangan magkaroon ng power yung paniniwala mo sa Kanya. At ibibigay niya lang yan through the limitless wisdom na galing sa Diyos. Di ba? Hindi lingid sa inyong kaalaman yung mga pinagdaanan ko sa buhay. How I stand, how I survive. Kasi I believe na dun sa laban na yon, kasama ko ang Diyos. Yung laban na yon, hindi man nanalo, pero at least, sabi ko sa sarili ko, kailanman hindi ako pinabayaan ng Diyos. Alam yon, nung nasa Norway, sabi ng mga tao, Pastor, paano nyo na pagtagumpayan yung lahat? Sabi ko, ang dami ng beses na ako'y susuko. Ang dami ng beses na ako'y aayaw. Ang dami ng beses, sabi ko, kailangan ko nang tapusin yung buhay ko. Pero alam niyo, sabi nila sa akin, Pastor, maaaring hindi mo napapansin, pero yung mga taong nakatingin sa iyo sa malayo, sinasabi nila, napakatibay mo. Napakatatag mo. So, anong ibig sabihin nun? Kung tayo susuko, kung tayo mahihina, kung tayo mawawala ng pag-asa, walang saysay yung buhay natin. We need to stand up. We need to believe in God na yung limitless wisdom niya, ibinibigay niya sa bawat isa. Remember, basta't kasama natin ang Diyos, lahat ng bagay na pagdadaanan natin, mapagtatagumpayan po natin. Right? Kaya tandaan po natin yan. Ang karunungan ng Diyos,
yung magtuturo sa atin kung sino tayo at sino ang Diyos. Ang karunungan ng Diyos yung nagbibigay sa atin ng kaunawaan na ang lahat ng bagay ay buhat sa Diyos. Ang karunungan ng Diyos ang nagsasabi sa atin na patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Despite or in spite na kung ano man yung pinagdadaanan mo, you need to continue to serve God. Ang karunungan ng Diyos ang nagpapalakas sa bawat isa. Na sa lahat ng hamon ng buhay, pagsubok na pinagdadaanan natin, always remember, kasama natin ang Diyos. Ang Word of God is true. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Kaya mga kapatid, kung ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon, mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon, sakit man yan, hirap man yan, pagsubok man yan sa buhay, always believe na kasama mo lagi ang Diyos. Naanihan ko po kayong tumayo. Tayo po'y manalangin. Ayaw ko po kasi na biglang may magsasay na time out na. Nasasaktan ako. Kaya unahan ko na yung magsasabi. Di ba? Tayo po ay manalangin. Gusto ko na i-feel natin yung presence ng Diyos na in every situation ng life mo, yung sitwasyon na doon ka sa pinakang mababa, pinakang mahirap, tandaan mo, yung sitwasyon na yon, doon mo nakikita na ang Diyos nandyan kasama mo. Di ba? Kasi kailanman ang mga anak ng Diyos, hindi niya iiwan. Hindi niya pababayaan. At kung naniniwala ka doon, this prayer, itong prayer natin ngayon, ito yung sasagot doon sa mga bagay na pinagdadaanan mo. Kasi kasama natin ang Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Thank you for the understanding na yung wisdom na binibigay niyo sa amin, ito po yung assurance na ikaw ay kasama namin. Na ikaw, Panginoon, yung nagbibigay sa amin ng lakas na patuloy naming ipagpatuloy ang buhay na meron kami. Panginoon, kilala niyo po yung bawat anak niyo sa lugar na ito. Yung bawat kasama namin sa oras na ito, Panginoon. Lord, alam niyo yung mga pinagdadaanan nila. Alam niyo, Lord, yung sitwasyon nila. Alam niyo yung bawat hikbi, dalangin, yung pag-iyak nila sa inyo, Panginoon. Lord, kilala niyo po ang mga anak niyo sa lugar na ito. Lord, kung ito man po ay sakit, Panginoon, humihingi kami sa inyo ng paggaling, ng kagalingan. Lord, tunay na yung katawan namin masisira. Tunay, Panginoon, yung katawan namin manghihina. Pero naniniwala po kami, Panginoon, na dahil sa inyo, Lord, alam namin kami gagaling. Alam namin, Lord, na walang imposible sa mga taong nagtitiwala sa inyo. Kaya, Lord, naniniwala kami sa oras na ito. Alsin niyo po yung espiritu ng kasakitan sa buhay po namin. At ibigay niyo po yung espiritu ng kagalingan at pag-asa na yung mga bagay na pinagdadaanan namin, Panginoon, ikaw, Panginoon, yung nakakaalam. Lord, kung ito man po, Panginoon, ay mga problema namin sa pamilya, sa mga anak, sa finances, sa sitwasyon, Panginoon. Lord, minsan ginawa na po namin yung lahat, pero wala pa ding nangyayari. Baka it's not about time na yung gagawin namin, yung mauuna. Kundi, Lord, ang kailangan lang po pala namin is magtiwala sa iyo na ikaw ay may gagawin sa bawat isa po sa amin. Lord, i-touch niyo po yung mga puso ng inyong mga anak. Sa mga mag-asawa, Panginoon, na nandito, Lord, patuloy niyo pong i-cover sila, Lord, ng inyong blood upang everything o wala anumang mga bagay na gawa ng dyablo hindi makakapanaig sa bawat relasyon ng mga anak niyo sa lugar na ito. Kung ito man, Panginoon, ay mga problema sa anak, Lord, I pray to you, O God, na ikaw yung magdidisiplina sa kanila. Ikaw yung gagabay upang makita nila, Lord, yung landas na gusto niyo pong tahakin
ng bawat anak po namin. Panginoon, iparamdam niyo po at ipakita sa bawat isa sa amin na ang inyong mga anak, ang bawat pamilya sa lugar na ito, Lord, ay protektado niyo sapagkat alam namin ikaw po yung tunay na Diyos na gagabay sa amin. Lord, kung meron man po kami mga plano, mga mithiin, mga binabalak sa buhay, mga plano, Panginoon, na minsan hindi matuloy-tuloy. Mga plano, Panginoon, na minsan akala namin yun na pero hindi pa nangyayari. Lord, kung may mga pagkukulang o may kamalian man po sa mga planong yun, I pray, Lord, na itama niyo po. Kasi sabi niyo, Panginoon, ang pagpaplano, ang pagbabalak ay buhat sa tao, pero ang katagumpayan ay buhat sa inyo. Lord, kung ano man po yung bawat plano ng inyong mga anak na nandito ngayon, Lord, itama niyo po yun. At pagtagumpayin niyo po sila, Panginoon. Sabi nga nila, Panginoon, kung hindi man sila naging matagumpay nung nakaraang taon, Lord, baka this time, maging matagumpay yung bawat isa. Dahil hindi po namin ito paplanuhin para sa sarili namin, kundi po ito ay plano na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Lord, ganyan din po, Lord, hindi po aksidente na may mga nakasama kami ngayon. Yung mga bisita po namin ngayon, Lord, hindi po sila aksidente na nandito sila. Kundi, Lord, itinalagaan niyo po silang makarating dito sapagkat mangungusap po kayo sa puso nila. Na kung ano man yung mga sitwasyon nila ngayon, mga karamdaman, kahirapan o mga bagay na daladala sa buhay nila, Ama, ipakita niyo po, Panginoon, na kayo yung tunay na Diyos na handang makinig at handang tumulong po sa kung ano man yung mga nangyayari po sa buhay nila. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong walang hanggang biyaya at pagpapala sa amin. Sapagkat yung pa lamang na meron kaming relasyon sa inyo, ito po ang pinakang mabuting bagay na nangyari po sa buhay po namin. Kaya, Lord, umaasa kami at patuloy na maniniwala na kayo po yung magpuprotekta at sasama, Panginoon, sa bawat isa. Kasi alam namin, Lord, ikaw ay nasa buhay po namin. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon.